Kababayan, Happy New Year po muli. At salamat na muli dito sa ating Lipa Sky Cable sa ating patuloy na pag-air ng Up Batangas. Salamat sa Malbar and Tanawan Sky Cable. And then gayon din, tayo ay ina-accommodate na rin nila sa Balayan Sky Cable. Salamat din po sa kay Engineer Romy dito sa Rosario para dahil tayo ay ipinapakita rin ang ating Up Batangas dito sa Rosario Cable TV. At maraming salamat din po sa Tomas Galaxy Cable na patuloy na ina-accommodate itong ating Up Batangas. At kaisa namin kayo sa ating adhikain ng ating ugnayan ng ating mga kababayan at ng ating mga panauhin. Nais po nating pagpugayan ang ating Up Batangas, ang ating Arsobispo, mahal na Arsobispo, sa kanilang ika-20 anibersaryo ng pagiging Archbishop ng ating Archdiocese, sa kanyang pagiging Obispo, Archbishop, noon pong nagdaang January 6, 2014. Please bless. At sana po isang araw ay kayo'y makaugnay namin muli dito sa Up Batangas. At salamat kay PNP Senior Superintendent Omega Jaire Fidel. Ito po ang ating Provincial Director ng PNP Batangas. At kay Dwight Fonte, na patuloy na ugnayan dito sa Up Batangas. At siyempre dito sa ating Lipa City Medical Society sa pangunguna ni Dr. Roy Gonzales, kaya patuloy ang ating ugnayan sa kanila. Salamat din po sa ating City Council at patuloy na ipapakita natin ang mga kaganapan diyan sa ating City Council. At ang unang session nga po nitong taong ito ay ating katatapos lamang ninyong mapanood itong nagdaang episode. At sana'y patuloy na ating maipakita kung paano tayo nagseserbisyo sa ating mga kababayan. So maraming salamat muli, Vice Mayor Eric Africa, and also to ating Secretary Mike Maralit. At ako'y natutuwa doon sa huling, siguro napansin po ninyo, yung huling usapan dito sa konseho ay ang ating Tiangge na gustong ilipat. Napakalaking bagay nga po naman na hindi yan nakakagulo diyan sa ating mga kalye. Mabutit ang ating mga konsehal ay pinag-iisipan ng mabuti ito. Congratulations po sa inyong lahat. At kita naman natin na sila ay pare-parehong nag-iisip na maklaro ng Tiangge itong ating mga kalsada diyan sa CM Recto. Yan nga po ay kawaawa naman yung mga may negosyo na dire-diretso naman silang nagbabayad buong taon at umuupa pa sila sa mga building, pagkatapos sa loob ng isang buwan ay di siyempre nahaharangan yung kanilang mga tindahan pagka ganitong magpipiesta. Umpisa pa po kasi yan ng December At natutuwa ako at maganda yung historical perspective na ipinakita ni kagalang-galang ni Lucatipo na ito pala namang night market ay talagang dating mga taga-palengke natin ang nagtitinda diyan at inilalabas para madaling makita ng mga mamimiesta, ng mga namamasyal sa Lipa, yung kanilang mga tinda doon sa loob. At ngayon nga naman ay iba na ang nagtitinda diyan. Kaya hindi naman nabibilihan yung ating mga kababayan na palengke at saka titinda sa CM Recto na umuupa sa mga pwesto.
lahat po dito, kasi pati sina Konsehal Linatok ay talagang tulong-tulong na nakikita nila na hindi mabuti ang epekto na mayroong ganitong nangyayari sa atin. So, sa ngayon ay nais po nating i-welcome ang ating sa ngalan ng ating kasama sa 748 Combat Group at ng ating mga kasama na hinihintay pa rin natin ang pagdating. Si Mar ay congratulations sapagkat mayroon silang outtaking ngayon sa PICC at pakikiramay naman sa pamilya ng past president ng National Hog Raisers Association at nandoon ngayon si Kaped Kalaw. So siguro uumpisahin natin. Nais ko po sigurong ipakilala muna ng ating Pangulo ng Lipa City Medical Society ang ating panauhin. Siyempre, siya po ay panauhin din natin at siya naman ang nagsama sa atin ng ating espesyalista para ating makatanungan ngayon. Doktor. Magandang hapon po sa inyong lahat. Ako lang inyong lingkod, si Dr. Roy Gonzales, ang presidente ng Lipa City Medical Society. Gaya po ng ating naipangako sa member ng APAP Batangas, kay Tito Ding, na ito po ay commitment ng Lipa City Medical Society na at least kada buwan ay magpadala ng isang espesyalista na pwede nating tanungin at hingan ng mga payo at kuro-kuro or kung pwedeng makagamot kahit sa pamagitan ng pagkonsulta lamang. So ito ay isa rin sa mga programa ng Lipa City Medical Society, parang outreach natin sa ating community. So ngayon po ay ako po ay nagagalak na ipakilala ang ating pong napakagaling at napakagandang specialist. Ang ating pong kasama ngayon na isang adult pulmonary specialist. Siya po ay si Doktora Maricel Morada La Rosa. Nakakatuwa pa kasi po si Doktora ay tubong taga-atin po ito. Ito sa Lasal nag-high school, gaya ko. So, gaya natin. Siya po ay nagtapos ng kanyang medisina sa FEU. At ito po talagang ito'y para sa akin, para sa amin bilang trainers dito sa Mary Mediatrix Medical Center Internal Medicine. Si Dr. Maricel po isa sa mga produkto ng residency program ng Internal Medicine ng Mary Mediatrix Residency Program. At siya po isa sa mga pinakamagagaling naming mga residente noon. At pagkatapos po ay siya po ay nagpakadalubhasa sa pulmonary, so adult pulmonary specialist sa Veterans Memorial Medical Center. So without further ado, I'd like to introduce our adult lung specialist, Dr. Maricel La Rosa. Doktora, bumati ka muna sa ating mga kababayan. Magandang gabi po sa inyong lahat. Isa pong kagalakan, malaking privilege na ako po ay maimbitahan dito sa ating programa. Tulad nga po ng sabi ni Dr. Gonzales, ako po si Dr. Maricel La Rosa. Internist po and then nag-subspecialize po ako sa baga po ng pangmatanda, adult pulmonologist po. Pahintulutan mo siguro ako, Doktora, sapagkat mayroon akong text dito. Medyo ayaw ko lang makalimutan ito. Medyo mahalaga ito at may kinalaman din ito sa ating lungsod. Mayroon ditong nagsabi na kinakailangan daw makausap itong ilang konsehal dito na sinasabing nagpapatigil ng construction ng gawaan ng Pure Gold. At siguro ay ating iimbitahan itong ilang konsehal na ito at tatawagan na lamang po natin at sisikapin natin na susunod na kabanata natin ay ating makakausap sila. Councilor Nilo Katipon and ang mga kasama nito sina Kabibong at Konkon. Di umano ay natitigil daw yung construction ng ating Pure Gold at dahil sinasabi raw ninyo na kailangan lagyan ng flyover. So kung pwede ay malaman natin ang tungkol sa usapang ito. Salamat po. Doktora, pag-usapan natin ang ating specialty. Ano ba ang ibig sabihin ng iyong specialty?
Pag sinabi pong pulmonology or pulmonary medicine, nagdi-deal po kami sa mga sakit, usually ng mga matatanda na may kinalaman sa baga. So, pag sinabi natin, alam naman po natin na ang baga, tulad ng iba't ibang parte ng katawan natin, talagang vital din siya. Siyempre, yung paghinga, importante po yan. Ano po yung mga sumasakop doon? Simula po, more of is sa baga tayo. So, ano yung mga sakit na pwedeng common, yung mga tungkol sa mga tuberculosis, yung tungkol sa mga paninigarilyo, yung COPD na tinatawag, yung asthma, tapos kasama na rin po dyan yung mga sakit na dulot ng mga exposure natin sa iba't ibang mga pollutants, like yung halimbawa po sa usok, sa trabaho, yung mga chemical, yung pong mga usok sa kalye. Tapos, unang-una nga po, yung kontribusyon ng sigarilyo sa pagkakaroon ng mga sakit. Katulad nga po sa ngayon, napakataas po ng percentage na nakakaroon ng mga cancer dahil po sa exposure sa sigarilyo. Wala na pong edad ngayon na kumbaga mas kahit sa mga batang pasyente meron na rin po. Kasama rin po sa specialty namin, yun pong mga tungkol sa disorders din po sa pagtulog. Kasama din po kami sa specialty na tumatalakay sa mga abnormality sa pagtulog, yung pong pagkakaroon ng harok or yung hilik, kasama rin po yun. Pero more of po siya, kumbaga sub-specialty po yun. Tapos kasama rin po doon yung mga rehabilitation, like yung parte po siya ng gamutan. Kunyari yung halimbawa sa COPD, yan, kasama po yan. Tapos yun pong mga... Kasi 'di ba po yung mga environmental illnesses na kumbaga exposure natin sa changes in weather, yung mga ganyan. Basta po pag puntong paghinga, ayan po, pulmo lang po, yung kalimitan, pulmo po 'yan. Basta huminga ka at may problema ang iyong pakiramdam, ayan ay dapat pulmonologist. Opo. So, Doktora, ano ba ang mga sa iyong specialty, ano ang mga matindi na dapat ngayon ay pag-iingatan ng mga tao? Ano ang pinakakaraniwan na kumakalat ngayon sakit? Opo. Dito po kasi sa atin, lalo na sa Pilipinas tayo, napakataas po kasi ng percentage na nakakakuha ng tinatawag na tuberculosis. Yun po yung isa sa mga, like yung sa gobyerno, isa nila kung makikita natin sa mga patalastas, yung yung ina-advocate nila yung regarding sa paggagamot ng tuberculosis. Kasi kalimitan, yung minsan yung pag-ubo-ubo na kumbaga malimit, parang akala natin simpleng lang, yung pala TB na po pala siya. Lalo dito sa Pilipinas, isa po to sa bansa na mataas ang kaso ng tuberculosis. Kaya lang kasi yung tuberculosis po kasi ngayon compared dun sa previous na mga taon, mas matapang siya. Kasi nga sa mga nakikita namin I'm speaking sa akin pong experience, marami po kasi sa mga pagkakataon, kunyari inuubo po ako, ganito ganyan, pupunta po yung pasyente pupunta po siya sa botika, kunyari hindi magkukonsulta sa doktor o hindi pupunta sa health center, maghihingi po, ano po bang magandang gamot para sa ubo? Bibigyan nga po, usually binibigay nila, sabi vitamin sa baga, pero binibigay na po pala, pag na-examine natin, ano po pala siya, gamot na po pala siya sa tuberculosis. Problema, yun pong, kumbaga yung mga bacteria na nagkokos ng tuberculosis, tumatapang sila. Kumbaga nga po kunyari, sa isang battlefield,
kumbaga, alam natin ang tinutumbok natin is yung tuberculosis. Ngayon, meron na, dahil nga palagi nagagamit, sinasabi, vitamins daw ng baga, meron ng mga sundalo sa harap na nakaano agad sila, hindi mapuksa tuloy yung tuberculosis. Pinaka-common po yung tuberculosis, pero marami pa rin pong nakikita kami na yung dala ng exposure sa paninigarilyo. Napakarami po rin kaso ng COPD at saka po sa changes po ng weather, ang isa po sa common din na nakita is yung asthma. Yun po yung malimit. Tapos yun nga po, isa pa is talagang malimit ngayon is yung lung cancer. Gaano kalaki ang incidence ng TB? Hindi ko lang po alam yung exact values pero siguro sa mga tinitingnan kong pasyente, siguro in a 1 week time, mahina po yan na makakita kayo ng 5 or 10 or 5 sa isang linggo. Mahina po yun. Kumbaga, kalimitan sa isang pasyente, kasi kung pupunta sa amin kasi po yung pasyente, kumbaga galing na rin po yan sa ibang mga doktor. May mga iba't ibang sakit. Kalimitan, yung mga diabetics, yung mga ganyan. Pag tinignan yung x-ray, meron din palang tuberculosis, tapos yung yung malimit mag-inom ng alak, kaya mga ganyan, mas malimit mong makita na meron silang mga tuberculosis. Kumbaga sa 10 na pasyente po, siguro po 7 meron dito sa So parang Opo. ganun pa rin, kasi nung araw ay yan na rin ang number 1 at nung araw nga ay number 1 killer pa ito eh. Hindi ko lang alam ngayon kung ganun pa rin number 1 killer. Kundi ang incidence talagang marami ang may Marami sakit. po talaga, opo. Doktora, ano bang nangyari dahil 'di ba dati mayroong Quezon Institute na kaya nga mayroong Quezon Institute na ang pagamutan yun ng mga may Sa may TB. tuberculosis. Sa ngayon po kasi, may programa po kasi yung gobyerno. Ina-advocate na po nila yung private and public kumbaga organizations na gusto po natin. Dati po kasi yung may mga TB pupunta doon. Kaya lang sobrang dami na ng merong So, ang gusto natin, even sa locality, even sa provinces, meron tayong direkta na makaka-treat agad. Kaya nga po, kunyari, dito sa Batangas, meron kaming tinatawag na parang TB dots po. So sila po yung direct, pero usually po sila, coordinated po siya sa mga health centers. Kunyari po, may mga pasyente na nadadiagnose na may TB, usually nire-refer po sila sa health center or dun nga po sa TB dots. Dun po kasi ang nangyayari, natututukan yung paggagamutan. Importante po kasi na bukod doon sa ma-diagnose natin ang TB, importante po yung matutukan ng paggagamutan. Kasi nga po, ang problema kasi pag hindi nyo siya, ang usual na gamutan po kasi ng tuberculosis is 6 months. Ang problema po, minsan, yung mga pasyente pupunta sa atin, di nawawala, nagagamot na, mawawala po yung pag-uubo. So, ang mangyayari, ititigil po yung gamutan. Problema po kasi, nakikiliti lang natin yung bakterya. So, tumatapang lang po siya. Ang nangyayari, kumbaga kung tutuusin, hindi po natatapos yung ating course talaga ng gamutan. Ang gamutan po kasi ng tuberculosis is divided into 2 phases po. Sa yung intensive phase and then yung maintenance phase. Sa intensive phase, po yan? 4 na gamot po yun, and then doon sa 4 months na remaining, yun po ay 2 gamot. Ngayon, problema po kasi dyan, kapag naggamot siya ng putol, like halimbawa, nakagamot lang po siya 2 buwan or 1 buwan, kailangan po uulitin yung gamutan. Ang problema kung iulitin yung gamutan, sa sunod pong gamutan, instead po na 6 months, magiging 8 buwan na po yun. Nakakahawa ba yung TB? Opo, as in, isa po siya sa mga sakit na talagang nakakahawa. Paano po ba siya nahahawa kung sakali? Importante po na sinasabi natin yung hygiene sa bahay, tsaka din po yung ventilation, tsaka po yung pagsimpleng uubo. Kung uubo nga po tayo, kailangan tatakpan yung bibig. Kasi nga po yung laway na tumitilapon from sa pagsasalita, sa pagtawa, sa yun po ay pwedeng
makapag-transmit ng tuberculosis. Ang problema po kasi sa yung Mycobacterium tuberculosis, suspended po siya sa hangin ng 6 na oras buhay po siya. So, kumbaga, syempre minsan airborne po kasi siya, nandyan lang siya. So, ang question lagi dyan is yung resistensya ng pasyente. So, isa sa para ma-prevent natin is yung ita-target natin is yung resistensya. Kasi nga, kumbaga halimbawa, may 10 pasyente na expose sa mga individuals na expose sa isang may tuberculosis. Bakit meron isa, dalawa lang or na nagkakaroon, merong hindi? Kasi yung resistensya. Tapos, pwedeng na-expose na yung iba. Hihintayin lang niyan. Parang opportunista po kasi. Hihintayin lang niyan na humina ulit ang resistensya nitong isa, saka siya atake. Tapos sabay sasamahan pa ng mga ibang mga risk factors. Opo. Ito po ba ay mayroong ba itong anong tawag dito? Yung bakuna? May vaccination ba ito para hindi magka-TB? Ang po kasi natin, sa ngayon po, dinidevelop pa yung talagang mismong vaccine para po sa tuberculosis. Pero kung matatandaan natin, yung sa bata, may ini-injection na yung BCG. Pero more of, ang kinukuha po natin is yung extrapulmonary TB. Pagka sinabi po kasi nating tuberculosis, marami po yun eh. Iba't ibang parte. Pwedeng sa mata, dito sa mga kulakulane, or pwede din pong sa halimbawa sa pag-ihi, meron din po sa tiyan, sa bituka. Yung sa amin, dahil nga po ako'y pulmonologist sa paghinga, so mismong baga. Pero yung vaccine mismo na para po is on the process pa rin po na sa ngayon. So laging ang pa rin is resistensya pa rin ng pasyente. Proper na yung sa pagtulog, yung yung oras ng pagtulog, yung pamamahinga, yan. Tapos yung ventilasyon sa bahay. So halos pare-pareho yung mga sakit. Kinakailangan ay healthy healthy practice. Opo. Siguro pagbibigyan natin ng 748 Combat Group, Lieutenant Alan Soriano. Magandang gabi po sa lahat ng mga nanonood ng Kapap Batangas. Ako po si First Lieutenant Alan C. Soriano, ang CMO officer ng 740 Combat Group. Sa ngalan po ng aming group commander na si Major Cesar Lubaton. Magandang gabi po sa inyong lahat. Bago ko po i-shoot yung question, magpapasalamat lang muna po ako, Sir Ding, dun sa mga sumuporta sa Concert for a Cause ng Arms of Love Ministry. Maasahan nyo po na yung funds na nalikom ng Arms of Love at 740 Combat Group is maihatid namin sa dapat pagpuntahan katulad ng mga medical and dental mission. Unang tanong ko po, ma'am, is ganito po. Di pa po, adult pulmonary. Pagka po ba sinabing adult pulmonary, hindi na pwedeng gumamot sa mga bata? Gumagamot din po kami ng bata, kaya lang kasi nga, kumbaga, sa ngayon po kasi ang practice, lalo dito sa atin sa Batangas, kumbaga subspecialty, kumbaga marurunong na ang mga pasyente ngayon. Pag sinabi nilang inuubo, matanda, pupunta ako sa adult pulmo. Pero may mga pagkakataon na, kunyari, mga anak-anak na mga pasyente namin, tinitreat din po namin. Kaya lang, ano po ba yung advantage na, halimbawa, ang gagamutin namin is yung adult talaga or yung sa mga pedya. Kumbaga, yung sa mga po kasi yan, dahil nga po sa kanya-kanyang specialty, meron pong mga continuous na pag-aaral. Kunyari, pwedeng yung para sa amin, sa mga matatanda, ay kumbaga maganda ang epekto. Kaya lang sa mga bata, dahil mura pa yung kanilang mga organs kumbaga hindi natin maibigay yung iba pang gamot. So, kumbaga, sa paggagamutan po kasi, nagdedepend din kasi tayo sa mga researches, kumbaga, kung anong mga nakita sa mga pag-aaral. Mas malimit na exposed sila kung ano ba ang existing na mga clinical trials or yung mga research na meron. Kumbaga, designated talaga sa bata at para sa matanda. Pero pwede rin kami mag-treat ng matanda, ng bata. Thank you po, Doktora. Mayroon po akong isang tanong pa. Bukod po sa exercise tsaka dun sa pag-stop smoking, meron po bang pagkain, mga gulay na nagpapalakas ng ating baga?
So far wala naman po akong na talagang mismong siguro yung mga ayaw natin na kunyari may mga pagkain kaming hindi ina-advise sa mga pasyente na kunyari ubuhin na, inuubo-ubo, kung may mga asthma, may mga COPD, meron kaming ina-advise na i-avoid. Pero not necessarily na kumbaga parang sabihin natin ay ito ang mas makakalakas sa baga, wala naman so far po kaming yung sa nalalaman ko po, wala po akong alam na medyo na talagang kumbaga lang stimulant. Meron po akong isang experience. Ito po sa paghinga kasi naging problema. Yung bang biglang inhale ko ng muriatic acid. Kasi yung biglang inhale ng muriatic, pagka naglilinis ka siyempre ng mga CR, nilaglalagay mo ng muriatic acid. Biglang inhale ba, tapos biglang sumikip yung paghinga ko, tapos continuous yung ubo. Ano po yung pwedeng gawin para... Ideally, po kasi yan, pag sinabing ganan, ang nangyari po is parang inhalational injury. So, ang nangyayari po kasi doon, depende rin kasi sa pasyente kung anong meron talaga siya. Kunyari, meron na rin siyang mga ibang problema sa baga. Pero kung halimbawa, ang pinaka-immediate is dapat dadalhin nyo talaga yung pasyente sa isang medyo, medyo may hangin. Yung magandang ventilation. Tapos, ang nangyayari po kasi sa ganyan na may mga inhalational injury, usually nagkikipot po kasi ang daanan ng hangin. Namamaga po kasi yung daanan ng hangin. So anong gagawin natin? Ang pwede natin is yung kung may access kayo na may mga nebulizer or pwede po siyang pabigyan ng pausok. Pero ideally po kasi minsan may mga pagkakataon binibigyan namin ng IV steroids po. Pero mas mag-inam pa rin, dadalhin nyo sa ospital. Kasi pwede po kasing, pwedeng fatal din po kasi yung mga ganyan. Ang po is itinatapat po sa electric fan o iinom ng tubig. Advisable po ba yung ganon? Kumbaga, basta lang kailangan po yung ventilation. Pero yung pag-inom ng tubig, iba naman po kasi yung dinadaanan ng tubig at saka iba naman po din yung, mas mahirap din po kasi yun. Kung pag-paiinumin nyo ng tubig na nahihirapang huminga, baka po mag-aspirate. Pag sinabi mag-aspirate, yun po kasing butas ng papunta po doon sa esophagus, yung papunta sa tiyan, at saka yung pong butas na papunta po doon sa baga natin, magkadikit lang po siya. So kung paiinumin nyo yan ng medyo hirap huminga, baka instead na sa esophagus po mapunta, baka mapunta po dun sa masamid siya, punta po yun sa baga, magkukos din po yun ng pulmonya, yung tinatawag naming aspiration pneumonia. Pero hindi po siya related sa heartburn? Ang heartburn naman po, yan, specialty ni doktor. pag sinabi natin kasing heartburn, po yun kumbaga, more of gastrointestinal ang problema, sa tiyan po siya. Kaya lang kasi, sa ngayon, marami pong pagkakataon, may mga pasyente kaming nakikita na ubo sila ng ubo, nagawa na lahat ng pulmonary function test, lahat ng mga test na wala tayong makita kung bakit nag-uubo yung pasyente. Yung pala may heartburn or yung may tinatawag gastroesophageal reflux disease. Related din, kumbaga, pwedeng yun ay presentation. So, pagka tinignan natin din yung pasyente, kumbaga, hindi tayo magfo-focus ng yun din lang. Kasi, pwedeng related po pala siya. Kumbaga, kumbaga, yun lang ang naging presentasyon, pero ang problema is iba. Maraming salamat po. So, si Sergeant Bolo? Magandang gabi sa mga manonood ho. Sa aming group commander na si Major Cesar Lubaton, magandang gabi sir. Kay Lieutenant Soriano sir, magandang gabi. Sa inyong doc, kay sir. Ang tanong ko, doktora, kasi may mga kaibigan ako nung bata pa na meron hong asthma. Ngayon, nagkikita ho kami ngayon, mga panahon na to, wala na ho daw silang asthma. Parang nagagawa na nila yung mga activities na hindi nila nagagawa dati. Totoo ba kung matatanggal pa ho ang asthma o maaari pa hong bumalik ko sa kanila ito? Yung po kasi natin, pag sa asthma po kasi once an asthmatic, always an asthmatic. Ano po ba yung nangyayari kasi sa asthma? So ang asthma po kasi is isa sa mga kondisyon na nagkakaroon ng pagkipot ng daanan ng hangin, nagbabara. So ang kaibahan niya over doon sa tinatawag nating COPD or yung chronic obstructive pulmonary disease, ang kaibahan niya kasi is yung asthma bumabalik sa normal. Yung COPD halos kumbaga yun na yun, yung kumbaga naging
ano. So, sa asthma, kung ang sinasabi nga nila, meron kasing dalawang pwedeng adult onset or pwede early onset asthma. Sa mga pag-aaral, nakikita nila na ano ba yung pwedeng mga factors na kumbaga sa pagkakaroon ng tinatawag na asthma. Una-una dyan, genetics. So, ibig sabihin kung anong, kumbaga, lahi na may asthma yan, so, hindi mo na yun mababago eh. Ando doon na yun sa framework ng tao. May mga pagkakataon na sinasabi nga na once ang bata na outgrow niya yung asthma before the age of 7, usually kumbaga mas maganda ang resolution ng kanilang asthma kumpara sa isang pasyente na nagkaroon ng asthma ng adult onset. So, pwede siyang kumbaga mawala, pero depende sa magiging exposure niya eventually. Pagpalagay nating, oo nga, asthmatic siya before, gumaling, nawala yung asthma niya, and yet, pagdating ng may magkakataon na nanigarilyo, o kaya depende sa trabaho, pwede siyang bumalik. Kasi nga, unang-una, yung factor ng genetics, ando doon na. Yung framework, kumbaga yun na yung ng pasyente. So, i-expose mo lang yan sa mga iba't ibang kondisyon, pwedeng bumalik siya, pwede siyang matrigger uli. At marami tayong mga triggers na pwedeng mag-cause ng pag-atake ng asthma. Unang-una na rin yan, dyan is yung mga environmental factors. Pangalawa, isa pa rin is yung stress. Hindi naman natin may iwasan yung stress. So, isa yun sa, kumbaga yung pag-cope natin, yan. So, with regards sa sinasabi nyo, pwede siyang mag-recur ulit sa matanda. Maraming salamat ho, Doktora. Meron pa ho akong isang katanungan. Kasi madalas ho itong na-experience ng mga tao dito, lalo na sa ating bansa, yung second-hand smoking ho. Totoo ho bang mas naaapektuhan para yung mga nakakalanghap ng second-hand smoking kumpara sa mga mismong naninigarilyo? Siyempre, mas malaki yung exposure ng yung sa mismong naninigarilyo. Pero, kumbaga, binibigyan mo na ng certain percentage na na-expose mo na rin sa mga iba't ibang risk factors. Yung halimbawa, kunyari, ikaw naninigarilyo, tapos yung asawa mo hindi, na kumbaga binibigyan mo na rin siya ng chance na magkaroon din ng mga ibang sakit na related sa paninigarilyo. Kumbaga parehas, kumbaga yung nalilesen lang yung mas less lang yung risk factors, pero ganun din parehas ang pero syempre mas malaki ang risk factor na nakaatang doon sa mismong naninigarilyo. Habang libre charge ang konsulta, ay isipin sapagkat itong mga espesyalistang ito'y mahirap hagilapin pagka natapos ang ating programa. Malaki ng bayad. So, Doktora, kanina nabanggit mo yung ating ang isa ay TB, and then COPD, and then yung asthma, lung cancer. Yung COPD, pwede bang mas ipaliwanag mo pa itong COPD at paano nagkakaroon nito? And then paano naman ang gamutan? Pag sinabi po nating COPD, C, chronic, pangmatagalan, O, obstructive, ibig sabihin pagbabara sa daanan ng hangin. Parehas din po siya ng, kumbaga sa is kamag-anak siya ng asthma. Ang kaibahan nga lang po niya sa asthma is yun nga, yung sabi ko kanina, yung asthma pwede siyang bumalik sa yung normal na istruktura. Problema yung COPD, ayun na po, kumbaga yun na po siya. Kumbaga kung ano yung damage na nagawa sa baga, most likely yun na rin. Ang pinaka-common po kasi na i-attribute natin para sa development ng COPD is yung exposure sa smoke. Primarily, usok ng sigarilyo. Pero yung biomass fuel, like yung pong sa pagsisiga, yung sa mga bakura natin. Common yun dito sa atin po sa Batangas yung nagsisiga sa mga bakuran, tapos po yung mga dahon-dahon, basura, yan. Tapos po pagluluto sa uling, sa kahoy,
yon, exposure po doon. Siyempre pati yung mga magluluto, yung mga magluluto na yung mga opo, yan, mga ganyan. Tapos meron po kasing mga pagkakataon yung pong asthma pagka kasi hindi siya na control totally. Yung asthma po kasi pwedeng mag-remodel ang baga niyan. Magiging ang parehas na rin po niyan is yung sa katulad na rin ng sa may COPD. Ano po ba yun? Yung meron na nga pong pagbabara sa daanan ng hangin. Imagine natin po yung baga as ano po siya, para po siyang espongha, yung panlinis ng pinggan, yung sponge. Di ba po may maliliit-liit siyang butas. So, yung po kasing kunyari, naka-inhale tayo ng mga nicotine, yung sa sigarilyo na ganyan, yung maliliit-liit na butas po kasi na yan, yun yung nababarahan ng nicotine. Ngayon, ang baga po kasi natin, sabi ko nga kanina, para siyang foam, para siyang sponge, para din po siyang lastiko. Pag higop ng hangin, humahaba po ang baga, bumabalik siya sa normal. So, papaano po kung nagkakaroon ng pagbabara, yung mga kumbaga parang sa pagpalagay natin, parang nagkakalawang po siya dun sa loob. So, paano siya mahahatak kung talaga pong meron ng pagbabara doon? So, yun yung nagiging problema. Hindi naman po kasi, ang ano po kasi natin, kunyari, humigop tayo, nag-inhale tayo ng hangin, ilalabas din po, inhale, kukuha tayo ng hangin, pag exhale, lalabas natin ang hangin. Pero yung na-inhale po kasi nating mga nicotine, yung mga sa fuel, sa biomass fuel na yan, hindi po yung katulad ng pag-inom mo ng tubig, ilalabas mo as ihi. Kumbaga, kung ano yung in-inhale mo, andun na po siya sa baga. So there is no way na parang katulad na halimbawa na para mahugasan siya or maano. Kumbaga, kung ano yung nandoon na sa baga natin, andoon na. Kaya nga ang ginagawa natin is to prevent kung ano po yung pwede nating ano. Tapos ang nagiging problema po kasi ang numero unang nagiging problema natin sa COPD is nagkakaroon po ng inflammation or pamamaga. Dahil nga po meron ng pagbabara, i-expose mo lang yung pasyente. Kahit pa sabihin nating tumigil na siya ng paninigarilyo, i-expose nyo po siya sa isang pasyente na naninigarilyo, halos parehas parang pinanigarilyo nyo po ulit siya. Ang problema, paulit-ulit na i-expose sa kanya, namamaga po yung daanan ng hangin, kaya nagkakaroon ng tinatawag na huni or yung wheezes na tinatawag. Ang nangyayari po doon, ibig sabihin, dati na pong, kumbaga ang nangyayari is nagkikipot ang daanan ng hangin. Parang sa kalsada. Kumbaga, kung sa isang kalsada na walang mga nakaparada doon sa gilid, yun yung natural, yun yung walang ano talaga. Kaya lang, kung may mga talagang nakastack na dyan, syempre hindi na maluwag na makakalabas. Parang umaalpas na lang siya. So kaya nagkakaroon ng tunog yung paghinga. Usually sa gabi, sa umaga. Mga pasyente na may COPD, usually ano po sila parang ang lagi sinasabi ng pasyente, Doktora, bakit po ba hindi na ako nawawala ng ubo? Lagi na lang po ako may ubo, lagi na lang po ako may plema. Kasi nga po nasisira po kasi yung normal na estruktura ng baga. So ang nangyayari is, dati yung mga cells na nag-absorb ng ating mga kumbaga sa ating katawan talaga sira na, so inilalabas na lang talaga natin. Minsan yung pong COPD kasi may iba't ibang may stages po siya. 0, tapos kumbaga may COPD suspect, tapos merong 1, 2, 3, 4. Depende po yan sa mame-measure po natin talaga kung ano po yung talagang stage ng pasyente. Depende sa yung tinatawag na pulmonary function test. Papabugahin natin yung pasyente para malaman natin kung ano po ba yung degree ng pagkipot ng daanan ng hangin. Sa isang pasyente na makita nyo halimbawa yung degree ng pagkipot ng daanan, most likely makikita mo rin dyan kung ano ang mga pwede niyang gawin at hindi. Kumbaga may mga pasyente na kumbaga hindi na nila kayang hindi na nilang kayang kahit tipong magbihis ng damit, yung magtaas ng kamay, napakahirap sa kanila. Yun yung mga tipong nandoon na sa mga stage 4, mga ganyan. Pero hindi natin hihintayin kasi na mapunta doon sa mga mas matataas na stages. Oo. Ang sasabihin wala naman ako nararamdaman, hindi naman ako hinahapo. Lagi kasing inaano is yung hapo. Hindi natin hihintayin yung hapo na tipong humihingal. Yung simpleng dating naglalakad ang pasyente nang kaya niyang lumakad ng 100 metro nang walang tigil,
ay kumbaga dati ganon, tapos ngayon tumitigil na siya, kailangan niyang humugot ng hangin, yun palang simptomas na po yun. Yung dating pasyente na aakyat sa hagdan, dati kaya niyang dire-diretso ilang baitang, ngayon kailangan tumigil sa ikatlo o ikaapat na baitang kasi kailangan kumuha ng hangin. Yun pa lang. So kumbaga sa ngayon kasi mas inaano natin, mas gusto natin na early on ma-detect yung COPD kasi nga ang gusto natin magawa is mapigilan yung pag-progress nito sa mas mataas, kumbaga sa mas end stage na. Kung yung ang pinaka ano po kasi yung kay Dolphy, 'di ba? Yung kung ano 'di ba si Dolphy yung artista, siya yung isa sa mga known na merong COPD. Na sa kanya talagang yung late na yung stage talaga. May sa mga pasyente po kasi na late na yung stage ng COPD, sila yung kailangan nilang naka-oxygen sa pagtulog, talagang lagi ng, yung simpleng, meron kami tinatawag na parang tripod position, yun na lang yung pinaka-maayos na position sa kanila, nakaganyan ng pasyente, naka-lean forward, kasi kulang sila sa hangin. Kumbaga yun yung kumbaga air hunger lagi ang problema nila. Ang problema sa kanila is parang banat yung baga nila, haba na may kakaroon tinawag na hyperinflation. Hindi na nagkakaroon ng kumbaga normal na ihihigop tayo, hahaba ang baga, babalik sa normal. Ang problema sa kanila is yung paglabas ng hangin. Sa isang pasyente na may COPD, kalimitan, di ba, pagka may mga pasyente tayo na kunyari, may mga na-encounter tayo, kunyari, nahihirapang huminga, sasabihin natin, bigyan nyo ng oxygen, mataas, ganyan. Sa mga COPD na pasyente, lalo sa late stages ng COPD, hindi mo siya pwedeng bigyan ng mataas na oxygen. Kasi madaling kumuha sila ng hangin, inhale yan ng inhale. Ang problema sa kanila is maglabas. Anong problema doon? Ang mangyayari, yung maduming hangin, hindi niya nila ilalabas. Pwedeng magkaroon ng epekto yun sa utak, pwedeng magtutulog yung pasyente, pwedeng mas mahirapan pa siyang huminga. So, yung pagbibigay ng oxygen, minsan cautious din tayo. Kaya nga early on, gusto natin na kumbaga yung early stages pa rin. Actually sa Mediatrix kasi meron kaming mga pag-aaral po ng libreng gamutan po kasi yon regarding sa COPD. Pero yung kasi may mga gamot na kumbaga ilalabas na gamot pa lang pero approved po yun ng kumbaga global. May mga pasyente po kami na hinahanap din yung may mga COPD, may mga gamot po kasi libre po yung gamutan na yun. Binibigyan namin ng libreng gamot yung pasyente. Yung mga examination, libre din po. Kumbaga, if in case may mga pasyente po kayo na halimbawa hindi pa natetest, pero most likely yung mga sinabi kong mga sintomas kanina nararamdaman at pwede po kayong magkonsulta sa amin sa asthma clinic sa Mediatrix. Usually sa umaga para at least ang po kasi natin is kahit papaano ma-prevent natin yung yung pagpangit pa ng baga. Kasi yung price kasi din ng healthcare ang isang pasyente na may COPD, magka-COPD ka, ang mahal ng gastusan lalo sa gamutan. Oo. Si Dr. Maricel La Rosa po yan. Yan ang ating specialista sa Mediatrix. May follow-up lang ako, Sir Ding. Kanina po yung napag-usapan nyo ni Sergeant Bolo, yung sa asthma. How about yung primary complex? Parehas ba sa asthma, sa primary complex? Ang primary complex po kasi, pag sinabi yung primary complex, is TB yun sa bata. Iba naman po siya. So, yung primary complex, ang tawag lang po siya sa kanya is primary complex, pero yun po ay TB sa bata. Common po siya dito sa atin sa Pilipinas. Kasi nga sinabi ko kanina, yung kasing halimbawa, dahil nga marami sa matatanda, most likely may expose yung mga bata. So, sa mga bata, usually, yan ang makikita lang natin sa pasyente na yung bata na paulit-ulit nag-uubos sipon, parang almost every month na lamang. Tapos, o kaya naman, malakas kumain yung bata pero mahinang tumaba, payat. Pag kinapa mo yung mga ganito, pero maraming kulani, yun, mga ganyan. So, tinitingnan din natin yun, mga weight, yung kumbaga, yung poor weight gain sa bata. Pero, minsan may pagkakataon ang presentasyon ng primary complex sa bata, maa-admit yung pasyente, usually may pneumonia. Tapos further evaluate mo, may primary complex din pala po siya. Katulad din po ba yun ng pagka may primary complex ka sa bata, tapos na yung gamutan mo,
babalik din siya pagkatanda mo, magiging tuberculosis siya. Pwede pa rin po siyang maulit. Kaya nga lagi naming sinasabi, basta nagtitreat kami ng pasyente na may TB, lagi naming inaano na as much as possible, lahat ng kasama sa bahay ay ititreat. Kasi kunyari, yung isa, si patient A merong tuberculosis, tapos yung iba pala ang kasama sa bahay, meron din, hindi naman na-detect. So kahit gamutin natin si A, meron pala si C, ganun din, paikot-ikot lang. Problema kasi, yung gamutan natin sa TB, may iba ka rin kasi siyang, syempre lahat may mga adverse effect din yung mga gamot. Kunyari, yung mga gamot kasi sa tuberculosis, nakaka-apekto din siya sa atay, sa bato. Tapos sa matanda, nakakapag-cause din kasi siya ng mga, yung kumbaga halimbawa, yung mga rayuma na nagkakaroon ng mas lalong pag-atake ng rayuma. So sa bata, ganun din. Pwede din siyang maulit na Kaya lang ang kagandahan doon, kung madidetect mo ng maaga, kasi yung problema sa tuberculosis, nagpepeklat kasi sa x-ray. Yun. So, Doktora, kapag ka pala mayroong isang miyembro ng pamilya na mayroong TB, dapat ay magpapatest na rin yung ibang miyembro ng pamilya? Hanggat maaari po. Kasi lalo na kasi sa pag-treat po kasi namin ng TB, sa pag-investigate, sabi nga po natin x-ray. Makikita natin sa x-ray meron. Pero kailangan na tinetest din po kasi namin yung sputum, pag yung plema. Oo. Ngayon kung makikita natin na sputum positive, ibig sabihin mas makakahawa po yung TB niya. The more na kailangan po nating hanapin kung sino pa yung meron. Kasi pag hindi nyo hinanap kung sino pa ang meron at ginagamot lang yung isa, sayang po yung gamutan. Paulit-ulit yung po natin. At doon delikado yung gagaya na lamang doon sa gamot noong kapatid o no kasama sa bahay. Kasi yun din ang nararamdaman. Oo. Delikado yun. Yung halimbawa po, kunyari meron nararamdaman ako, inom na rin yung isa. Oo. Ay, ang problema po kasi sa gamutan din kasi sa TB, yan po ay kailangang ma-assess din. Kailangang, hindi po kasi yan parang vitamins na, sige, okay, ito sa akin, i-take mo na rin. Hindi po, kasi kumbaga, sabi nga lagi namin, yung isang presentasyon sa isa, pwedeng iba dito sa isa. So, kailangan ma-assess din po muna. Ano po ba yung, kumbaga, okay ba sa kanya yung ganitong gamot? Kasi ang isa pong problema is maraming mga nag-allergy din po kasi sa mga gamot na para sa baga. Tapos, ang po niyan, depende rin po kasi yan sa timbang ng pasyente. Opo. Si Sergeant Bolo ay may katanungan? Wala na? Wala. So, siguro, ang lung cancer naman ang ibig naming maitanong sa iyo. Yung lung cancer, paano ba nagkakaroon yan at yan ba'y paano mapipigil? Sa ngayon po kasi, ang lung cancer is malaki pong factor na nakikita palagi natin dyan is parang yung exposure sa paninigarilyo. Isa po yun. Pero sabi ko nga po, katulad ng sa asthma, katulad ng iba't ibang mga sakit, yung risk factor regarding sa family history ay malaking bagay. So, ang sa akin, kung halimbawa may history na po pala ng cancer sa family, yun po kasi isang risk factor na hindi nyo mababago. Ando doon na yun. Kumbaga sa pag-akyat nyo ng hagdan, isang step na po kasi talaga yung family history ng halimbawa cancer. Ngayon, ano yung pwede mong modifiable risk factors? Yung exposure sa paninigarilyo. Yun po kasi pwede nating iwasan. Ang nangyayari po kasi sa lung cancer is yun nga, nagkakaroon ng mga abnormal cells, tapos kumbaga may mga iba't iba siyang kumbaga inaatake. Kumbaga yun po kasing lung cancer, kumbaga general term po siya pero may iba't iba po siyang klase. Meron din po kasi siyang kumbaga depende sa kumbaga sa isang family, yung apelyido lung cancer, may iba-ibang may iba-ibang pangalan. At kada isa-isa po doon, may iba-iba rin din po yung characteristics, may kanya-kanya rin po yung, halimbawa, itong tipo ng cancer na ito, mas mabilis ang pagpangit ng pasyente or pagkakaroon ng mas mapangit na kondisyon, may ibang pasyente mas madaling namamatay or merong ibang pasyente na kahit ilang taon na, ando doon na yung bukol.
ano pa rin. Paano malalaman po usually kung merong ano? Kasi ang kahirapan sa ngayon sa lung cancer po kasi, hindi, ang kukunin po kasi natin yan is bukol. Problema ngayon kasi yung bukol at saka pag tinignan mo sa x-ray, minsan aakalain mo, kala mo TB lang eh. Kaya parang akalain, sige, gamutin natin ng TB, and yet hindi nag-i-improve ang pasyente. Tapos further investigate mo, may bukol po pala talaga siya. O sa lungs. As much as possible, maganda yun ay ma-CT scan, pagkatapos ay i-biopsy. Importante yung biopsy. Tapos may ibang pagkakataon na nakikita natin, walang nararamdaman ng pasyente, nahihirapang huminga. Pag tinignan mo x-ray, may tubig ang baga. In-examine yung tubig ng baga, tapos makita po pala, secondary din dahil nga sa cancer. Problema kasi sa x-ray po, kung ano lang, kumbaga para mong pinicturean yung pasyente, yung ano yung nasa tagiliran niya, nasa likod niya, hindi natin nakikita. So, hindi natin alam, yung pala, yung bukol nandun sa likod. Kaya parang kumbaga, kung merong abnormal sa x-ray, more of mas maganda, mas maging vigilant tayo, mas maging investigate tayo further. Opo. So anong ginagawa pagka gayon? Ang ginagawa po namin is nagpapa-CT scan po. Actually sa atin dito sa maano na po yung paggamit natin ng mga ancillary procedures na. So alam na ng mga pasyente regarding sa CT scan. Kung meron tayong nakikita na halimbawa nodule o kaya parang po siyang kuntil or siya'y bukol, yun po'y kailangan nating investigate. Kailangan po as much as possible kung pwedeng i-biopsy, mas maganda. Kasi kung ano man po ang magiging result ng biopsy, doon pa rin po magre-rely kung paano gagamutin. Kaya nga sabi ko kasi iba-iba ang gamutan kung depende sa kung anong tipo ng cancer. Masyado palang delikado rin ang ating mga katawan sa ating paghinga. Sapagkat walang tigil ang hinga natin, kumakain o tumutulog kaya dapat maingat tayo at dapat lagi tayong magkukonsulta sa doktor. Siguro dapat pagbilinan mo ang ating mga kababayan kung paano mag-aalaga sa ating mga baga. Yung lagi kong sinasabi po kasi, laging basta sa paghinga kasi natin, alam naman natin kasi kung ano yung normal sa atin at hindi. Na kumbaga, syempre yung pagpasok ng hangin, paghigop natin ng hangin at paglabas ng hangin, dapat maluwag siya. So, papaano natin mapapag-ingatan? Unang-una is yung tamang pagkakaroon ng yung pamamahinga, tamang pagkain, tapos yun nga po sa bahay, maganda yung ventilation, kumbaga, kasi nagiging problema is yung kapag nagkakaroon ng crowding, yung parang dikit-dikit na lang. So, kumbaga nagtatransmit ang sakit ng mas malimit pagka ganon. Tapos, ang lagi naming sinasabi is yung tungkol sa smoking cessation. Hanggat maaari, tigilan ng paninigarilyo. Kasi nga, isa yun sa main cause na nang nagkakaroon ng tawag dito, yung mga problema sa baga, yung sa usok ng sigarilyo. Pero yung regarding din siguro sa exposure, like sa imbawa, hindi lang naman sigarilyo kasi, yung katulad nga yung sinasabi ko na sa pagluluto, yung gamit ang uling, gamit ang kahoy. Lagi ko sinasabi, nakatipid tayo sa gasol, pero yung sa expenses para sa pagluluto, pero yung ibibili rin natin ng gamot para dahil nga sa mga sakit na dulot ng mga yon. Yung siguro rin po kasi kung halimbawa, like, kung exposure sa trabaho, kasi yung mga halimbawa ay yung trabaho talaga nila is exposed, siguro yung paggamit ng mask, malaking bagay din po yun, yung mask natin. Dako muna tayo sa balita ng Lipa City Medical Society. Mag-update muna siguro ang ating Pangulo. Dr. Roy Gonzales po yan. Hello po. Well, nakita nyo naman, sabi ko nga, ang baga po ay napaka-importante. Basically po, ang ating advokasya sa paggamutan ngayon, lalo na sa tuberculosis, cancer, ay ma-identify ng maayos.
magamit ng husto yung tamang paraan, lalo na sa gamutan, kasi po talagang may tatawag na mga resistant strains. Importante po yan. At magamit ng husto yung tamang mga ancillary procedures. Ano po? So, kaya napaka-importante ng opinion ng ating specialist. Okay. So, balita naman dahil sa Lipa City Medical Society. So, ang na-miss ko pong report ay nitong Pasko. So, sabi ko nga, dahil madami po tayong mga calamity sa dumating, tayo po'y tumulong na ng kaunti doon sa ating mga kababayan sa Tacloban. Nagpadala na po tayo ng kaunting tulong. Sabi ko naman, ngayong Pasko, ay gawin natin yung ating mga kababayan naman dito sa Lipa ang ating pasayahin ngayong Pasko. So sa tulong po ni Tito Ding at ni Dr. Tita Andal, ipinagamit nila ang kanilang zillion na pavilion. At sila rin dalawa, ang mag-asawa nag-organize ng ating mga batang, ang kabuhayan ay kumuha ng mga gakot ng basura. Ito po yung mga, akala mo yung mga palaboy, pero ito yung namumulot ng basura at nililikom nila at ibebenta yon. Yun ang kanilang kabuhayan. So ito po yung mga, sila bubuhay ng kanilang mga kapatid, ng mga halos pamilya nila, sila bubuhay. Hindi po nakakapag-aral. Ang malungkot, hindi nakakapag-aral ang mga ito. So, ginather po ni Tito Ding at saka ni Dr. Tita, yung ating mga batang iyon, ang ginawa naman po ng Lipa City Medical Society, kasama na po ang medical staff organization ng Mary Mediatrix ay nagbigay ng kaunting pa-party at so sa tulong ng ay kami po ay nagpasedo sa mga bata, nagpalaro, pinakain po namin, masaya-masaya naman at pagkatapos po ay meron silang bawat pamilya po, ilang pamilya Tito Ding? Siguro yung mga 30 pamilya, may dala silang timba. Kasi yun ang importante, may timba, may tabo, at saka may grocery sa loob. So tuwan-tuwa naman po yung mga pamilyang at yung po ang talaga nakakataba ng puso na ngayong Pasko, meron kami napasayang pamilya na nangangailangan dito sa atin sa community. Bukod po doon, so tuloy pa rin naman ang programa ng Lipa City Medical Society sa pagbibigay ng mga outreach programs na ito. Kami po ngayon, bilang activity ng mga doktor, kami po ay naghahanda para sa aming tinatawag na General Assembly. Tito Ding, actually, nasa home stretch na ako ng aking termino. So, by March, magkakameron naman panibagong eleksyon at hopefully, maituloy natin itong programang ito para sa susunod na presidente. So, kami po ay magkakameron na lamang ng isang General Assembly sa February 28, doon din po sa Pavilion. At ang isang pong pinaghahandaan namin ay yung Regional Assembly, yung Southern Tagalog Regional Assembly, na importante naman po ito para ngayong January 28, importante ito para po doon sa national elections ng Philippine Medical Association. So ito po ay usapang doktor pero napaka-importante po ito dahil kung sino po mamumunong doktor ng PMA, napaka-importante sa mga panukulan ng mga programa ng gobyerno, programa para sa kalusugan ay napaka-importante yung tamang pinuno ang ating mahalalika nga. At doon pumapasok yung local officers, local component societies na tinatawag, gaya ng Lipa, Batangas, at saka lahat ng buong Pilipinas. So yun po, Tito Ding, ang aming, at kami naman po ay lumalahok sa mga programa ng ating City Health Office na makabuluhan, lalo itong Blood Olympics na natapos, na sila po ay ito po yung project naman ng Batangas Blood Council Program ni Governor B, na Batangas, Tanawan at Lipa ay meron programa ng massive bloodletting program para po meron nga namang programa para doon. Ang Lipa Medical po ay tumulong para doon sa mga doktor na nag-i-screen ng ating mga, yun po ang naging contribution ng Lipa City Medical Society. Sila po ay natutuwa sa ating contribution. So, congrats din po sa City Health Office doon sa kanilang maganda, napakagandang po. Ang presidente po doon ay si Dr. Osaita, na miyembro po din ng Lipa City Medical. Okay, opo. So, yun lang po. At hopefully, matapos ang aking termino, meron pa naman tayong 2 buwan para magdala ng panibagong espesyalista. So, sana patuloy na makaugnay natin ang ating mga espesyalista at makapagbigay ng libreng konsultasyon dito sa atin sa Batangas. At hindi lang yan, inaasahan namin na alam naman ninyo na ang ating advokasya ay makalapit ang ating mga kababayan. Kung may mga matitinding pangangailangan, lalo na itong ating 748 Combat Group, na yung mga nasa sa libis ay ating maiugnay sa kanila, ay sa tulong ng Lipa City Medical Society, Doktora, ay ating huwag sana
bukas sana ang inyong pinto para sa mga gayong sa sitwasyon. At pasalamatan din natin, siyempre, doon sa sinabi mong pag-gather ng mga taong nagbabasura, ay yun ay nagpatulong tayo sa mga opisyales, lalong-lalo na sa barangay opisyales at sa pangunguna ng ating kapitan ng Barangay Balintawak, Lito Pagkaliwangan. Batiin natin ng Happy New Year ang taga-Barangay Balintawak. Siguro, dadako tayo sa update ni 748 Combat Group. Yes po, Sir Ding. Bali, ang mga naging activities po ng 740 Combat Group, bali, patuloy pa rin po yung aming medical treatment activity. Meron po kaming isang pasyente na dinala sa Philippine Band of Mercy. Meron po siyang hydrocephalus. Ito po ay nakilala namin sa medical and dental mission namin sa San Jose, sa Sabang. Tapos nagpatulong sa amin siya doon hanggang sa ma-connect namin sa kay Ma'am Mel de la Costa, ang coordinator ng Philippine Band of Mercy. At ito nga po, nung isang linggo, nitong linggong ito is nadala na namin siya doon at napa-check up. And hopefully, pagbalik niya next week for laboratory, pag okay po lahat ng result, is isa-subject na siya for operation sa Philippine Band of Mercy. Then, nag-participate din po ang 740 Combat Group sa optometric mission ni Vice Mayor ng Batangas City na si Dr. Jun Berberabe in partnership with Golden Eagle Rescue and Preparedness in Disaster with the Humanitarian Assistance Service ni Dr. Jobit Salonga. Dito po is meron silang binibigay na pre-check-up sa mata, pre-eyeglasses with frame. Kaya nga lang po meron pong babayaran po na laboratory fee na 300 pesos. More or less 600 na patient ang nabigyan po ng salamin na hopefully next week madideliver na po yun sa Batangas City sa Sangguniang Panlunsod. Then meron po kaming tree planting na ginanap sa Barangay Pulang Bato sa San Juan sa Batangas, kasama doon ng 744 Combat Squadron. In-invite kami doon ng Sangguniang Barangay ng Barangay Pulang Bato para tulungan sila sa pagtatanim ng mga puno doon. Ang mga punong tinanim namin doon is mga guyabano, rambutan, kakao. Itong mga tanim na ito is source of livelihood nila. Pagka lumaki, meron din silang fruit bearings. Then, patuloy pa rin po yung aming mga coordination sa mga iba't ibang stakeholders dito sa Batangas, katulad ng sa Lubo, Batangas, sa Barangay Balatbat, kung saan magkakaroon kami ng isang medical and dental mission dito ngayong January. Then, yung courtesy call kay Honorable Danny Torreja ng 743rd Combat Squadron sa pamumuno ni Second Lieutenant Losada, kung saan meron ding medical and dental mission ang municipality ng Ibaan in line with the birthday of Honorable Torreja. Then, lastly, yung aming Municipal Peace and Order Council sa Taysan. Monthly naman kami nag-a-attend ng mga Municipal Peace and Order Council para may update namin ang mga mayor at saka mga konsehal kung ano man yung nangyayaring activities namin. Batiin ko na rin po, Sir Ding, yung aking avid fans ng APAP Batangas, si Darlene Manalo at saka si Dennis Espiritu ng Lasal. Lagi silang nanonood sa atin at binabantayan po tayo, Sir Ding. Yun lang po. So, binabati po namin kayo at Happy New Year. At mayroon pong batch reunion ang batch 71 ng Mabini Academy sa February 15 doon po sa grandstand ng Mabini Academy. So, makipag-ugnay lang po kay Ginang Laila Katigbak de Leon. At saka kay, anong pangalan nito? Kay Flory Lantin. Again, siguro po hindi natatapos ang ating welcome kay General Dong Dimatatak, ang ating wing commander dito sa commanding general ng ating Air Education Training Command. At sa loob po ng ilang session ay maaring makakasama po natin dito ang ating general. Siya po'y taga-Lipa at ang kaniyang planning officer ay taga-Lipa rin. Isang mahusay na taga rito rin sa Lipa, si Colonel James Molina.
Ang atin pong APAP Batangas, Doktor ay nasa Facebook ngayon at YouTube. Kaya ito'y maaaring makikita ninyo ang ating mga episode. Pumili kayo ng episode na ibig ninyong balikan. Tingnan ninyo ang APAP Batangas sa Facebook. At pumili kayo ng ating episode doon na maaaring ninyong ma-play. Para kung na-miss ninyo sa ating programa ay mapanood pa rin ninyo. So salamat po sa ngalan ng 748 Combat Group at ng buong APAP Batangas. Tayo'y nagpapasalamat siyempre sa Blue Sapphire na libreng ipinagagamit itong venue natin para sa inyong mga party, wedding, debut, birthdays, baptismal parties, conference at mga meeting. Saka yung mga hangout ninyo sa gabi, may mga magaganda sila ditong hangout. May hotel, restaurant at saka catering service po. Gayon din po ang Sampaguita Mart. Salamat sa kanilang naging suporta sa atin sa APAP Batangas. Sir, idagdag ko lang yung sa kabila. Ang Philippine Air Force po is naghahanap ngayon ng mga sundalo sa 18 to 23 years old, 5 feet, male or female. Meron po tayong recruitment ngayon dito sa AATC sa 16 January. Meron pong exam diyan. Kung sino po interesado, pwede din naman pong tingnan sa website ng Philippine Air Force para meron po dong form. O kung hindi man, pasyalan niyo lang po dito sa Air Education and Training Command. Oo, pakitutok mo lang, Alan, yung yung qualifications ng pakitutok mo lang. Ayan. Ayan po, yung nais na mag-apply, dapat ay anong edad? 18 to 23 years old po. At least ay high school. Ano po pala, nakalimutan ko, 72 units in college. At least 72 units in college. At able-bodied. Yep po. Siya. Maraming salamat po. Happy New Year. God bless us all. Up, Batangas.